Sabi ko, shop, 5 minutes lang eh. Good morning sa lahat po. May sasabihin pa ba ako? Nasabi na kasi lahat eh. Anyway, I'm so grateful na naging part ng 4G Logos. Ang journey is, simple lang naman yung naging journey ko sa Logos, but yet, maraming pagsubok na nangyari. All the way before last year lang din ako bumalik. Actually, 8 years na ako sa Taiwan. And then, nasa ibang church ako doon banda. But it's not doesn't mean na wala din ako natutunan doon. Marami ako natutunan. Mas lumating pa yung natutunan ko. Mas, yung naging lumalim pa yung natutunan ko. Lalo na sumali ako sa 4G. Last year, nag-pray ako sa Panginoon na, ano ba, Lord, na gagawin ko? Kasi gawa ng, di ba lahat dumanas ng tuto last year. So sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko ng time na maging busy ako. That time, nag-pray ako, but my own will, sinagot ko yung dasal ko, hindi yung will ng Panginoon. So naghanap ako ng part-time that time kasi nga boring ang 2 days pag walang ginagawa. Yun, naghanap ako ng paraan ng sarili ko na mawala yung boring time. Naghanap ako ng part-time. Unfortunately, walang sumagot at inayawan nila ako. And that time will come na may nag-preach dito na nagtanong siya na, ano bang rason na sa simbahan ka? Sabi ko sa sarili ko, ano ba nasa simbahan ako ngayon? Ano ba yung rason? So lahat siguro matatanong natin sa sarili natin, ano bang rason na sa simbahan ako? Yun na pinagtanto ko na bawat araw, parang lagi siyang bumabalik sa isip ko na bounce talaga. Anong rason na nagsisimba ako? Yun time, tapos dumating yung panahon din, parang day by day na dumating yun na laging tinatanong, tapos lagi ko din hinahanap din yung sagot na gusto ko maging busy. Time ka na nagsabi si Mrs. Jenna siya, baka naman gusto mong sumali sa 4G. Open ang enrollment, sabi ko, Lord, ito ba yung sagot mo na sasali ako sa 4G? Ito ba yung rason? Bakit ako nagsisimba? And then, along the way na sinagot na nga ni Lord, yun ang isa sa rason na nagsisimba pala ako para mas lalong lumalim yung pagkakakilala ko sa Panginoon. Hindi ko na po isa-isahin yung lesson namin kasi para yung sa mga bago po na mas ma-train kayo na sumali or mag-join. I'm sure na open din yung ngayon sa 4G para sa another batch. Yun nga natutunan. Marami akong natutunan. Mas lumalim pa yung natutunan ko. Maraming binuksan ng hindi lang sa mata at isip sa puso ko na kung ano ba talaga ang dapat na tatahakin na landas along the way sa paglilingkod sa Panginoon. Now, hindi pa po ako nag-commit pero in God time, may timetable naman po siya para po sa pagkukumit ko po. Hindi ko po alam kung saan. Wala pa kung hidden talent lang po ako meron. Pero I know God has its own purpose. Bakit nakasali ako sa 4G? Just continue to pray with us, kaming mga 4G po, na hindi lang po hanggang doon lang po sa natutunan namin sa 4G, but i-apply po namin, hindi po kami or ako, hindi po ako perfect na lahat ng lesson yun, word to word, natutunan or napasok sa isip ko at sa puso ko. But I pray to the Lord na iyon po ay magiging manguna sa puso at sa isip ko na kung ano man po yung gusto niyang ipaniwatig o gusto niyang mangyari sa buhay ko kasi may natutunan ako sa 4G na maging lead po siya para along the way sa hindi man maging perfecto sa magiging bilang mananampalataya sa Panginoon, but by the grace of God, nandun po yung paggagabay niya po. Sa mga interesado po sa 4G at magtatanong po kung paano po, kung may natutunan or tinanggap niyo na po si Lord Jesus Christ as your personal Savior, pag nag-aral po kayo sa 4G, mas lalo po kayong matutunan na
paano ito, yung sinabi ni Brad na ito yung mga lesson, paano po yung lesson na ganito, ganun, fellowship ay yung mga talent na yung doon yung po matutunan yun doon. So I encourage everyone sa mga bago po na join us para kayo din po matutunan nyo din po yung 4G doon. Just please continue to pray for us na hindi lang po hanggang dito lang po yung sa 4G lang po, hanggang mag-step po or mag-level up po kami bawat isa, hindi po para pagmayabang po sa bawat isa, pero by the grace of God, na ipapakita po namin na may natutunan at may pamahagi din kami sa bawat isa. I think yun lang po sa mga mentors namin, especially kay Sis Rina, nandun ako sa Pilipinas ngayon. Thankful din ako sa kanya kasi nga, both of us is nag-sacrifice sa pagtuturo. Hindi po, alam ko po yung pag nagtuturo po is hindi lang po yung mabilis na, madaling magturo sa isang tao po talaga. Andun po yung struggle din po nila sa pag-intindi po sa estudyante. Yun lang po at thank you po. To God be the glory po.